Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. We got 2 minutes after 12, no? Ngayon pong tanghali ng Wednesday, July 9, 2025. Welcome sa Wanted, Sweetheart Afternoon Edition. Mixed by DJ Roger. Wanted, Sweetheart. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. You feel Abyan mo dyan. Yes. you're good. They just got a great beat and great attitude. The music is freaking awesome. Like the music of it. I think it's really catchy. Between love and madness. Abyan mo dyan. Check this out.
Happy Wednesday, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayun po, maulaning tanghali. Kamusta po kayo dyan? Dito ho'y basang-basa na ako. Wala hong tigil yung ulan mula ka po kaninang umaga. Kahit kagabi. Hindi nagpakita si arang-araw ngayong araw. No? Mula po kaninang umaga. Kamusta na lahat po ng mga kapatid po natin, viewers, listeners, mga subscribers, supporters, buzzers, worldwide. Mga kapatid po natin mga nasa ibayong dagat, mga OFW, good morning. Magandang gabi, ano man pong oras sa inyo, saan man po kayo ngayon. Thanks God, no? Wednesday na. At yun po ha, sa mga televiewers natin, PM na, no? Sa ating hotline, +63 961 3560 194. Send nyo po dito sa Viber or sa Imo na hotline po natin, ha? At doon naman po sa mga gusto pong i-shoutout, pwede nyo po i-share yung ating live ngayon pong hapon ng Wednesday. I-share lang po ninyo public ha, para makita ko po. Pag narinig mo naman na yung pangalan mo, no, na-mention ko na ho, pwede mo naman na i-only me o burahin yung na-share mo. Hello kay Gloria Ramos Reyes Weisner. Happy Wednesday. Hello kay Tonya Tabisaura, numero 1 sa listahan, no? Nag-share ng live natin ngayon. Maraming salamat kay Salot Doreslen, kay Sam Strong, kay Sumiti Peñasa, Maricel Carminada Santos, kay Kinyo Lawanab, maayong hapon, kay Marilo Arcos Habok, Happy Wednesday, kay Mervin Bahado, Shirley Baho, kay Josephine Emigel, kay Rihalo Sai, maraming salamat, kay Galangki Eileen Albina Sintos, maraming salamat po. Hello kay Tintin Santos, kay Marites Padron Sulan Sidinyo, good afternoon. Kay Atinon Rasat Love, good afternoon, ingat po lagi araw-araw sa biyahe mo, maraming salamat dahil masaya ako sa programa mo tuwing napanood ko po. Wow, God bless you always. From Saudi Arabia, si Atinon Rasat Love, maraming salamat. Okay pala, masaya ka pala pag nanood mo yung programa natin, napanood mo. Diba? Okay ho yan, wag ka lang malungkot lalo. Kay Jimenez sa Marid Dance. Pamilyar to Manilin Calyago, kay Bingbing Marilao, Jen Abenes, maraming salamat. Kay Alid Sok Bing, hello kay Esguera Castillo, mayong hapon. Kay Daisy Alerta Vlog, kay Charlene Digala, kay Roslyn De Torres, maayong hapon. Trexie Sai, kay Anali Digala, good afternoon. Kay Novelita Arbiol Palara, good afternoon. Veronica Fernandez mula sa Negros Occidental, kay Naris Salma, Josephine Reyes, kay Regino Dayag, Emelia Capis, Veronica Corpus, Exebia, kay Minya Casilihan, maraming salamat. Kay Maril Limon, mayong hapon. Kay Kevin Rose Octa, kay Delgado Gadnali Maricar, Sally Lucina, no? Kay Miss Gina Buot, kay Lechel Vlog, no? Kay Josephine Nacion Polgo, kay Rina Digala Morcelia. Hello kay Montejo Roslin, kay Nora Magsino Lebre, Lisa Alagao, maraming salamat. Kay Zentimar Egram, thank you kay Gloria Ramos Reyes Weisner. Sa support nyo po always, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang ang usapan. PM lang po kayo sa ating hotline, +63 961 3560 194. Yun po yung ating ID sa Viber at saka sa Imo. Iisa lang po yan. Pariho lang ho yan. Pangalan ko po, Digigel OFW Emotion. Send nyo lang po pangalan ninyo, edad at saka lugar. Hello kay Criselda Piñalosa, kay Kairos Mendaros Mordido,
Hello kay Ananita Saulda Florentino, kay Minda Panyesa. Good afternoon. Maayong hapon. Thank you so much kay Ninita Perol mula sa May Imos, Cavite. Kay Lynn Marquez Billion, Riviana de la Fuente, maraming salamat kay Ellen Carbon. Melona, no, mayong hapon kay Inday Mars. Hello. Happy Wednesday. Kay Alma Hanyo La Fermesa ulit, no. Tracy Pagdaan Ligaspe, maraming salamat. Hello kay Jodette Bravo and of course kay Jocelyn Dalphin. Kung gusto nyo po ma-shoutout, i-share nyo lang yung live natin, no? Public. Isang bisis lang. I-share nyo lang po public para ma-shoutout ko po kayo. Hello kay Mocha Lumbo. Mayong hapon mula sa may South Africa. Helen Sarmiento, maraming salamat. Enjoy watching, no? Maraming salamat Victorina Mosne. Kay Chato Urbano, kay Lani de los Santos. Thank you so much sa pag-join. Okay, Marilyn Daoatin. Salamat. Kay Zentimar Geram, Lisa Alagao, Nora Magsino Libre. Nakatutok na rin, present na rin si Montejo Roslyn, si Rina Digala Morcilia. Ayan. Alright, kay Delgado Ganali Maricar, kay Sally Lucena, Josephine Nacion Polgo. Idna Malyari, mayong hapon. Oras natin 14 minutes after 12 oras na sa Pilipinas. May mga nagpa-line up na po ba, manager? Standby lang po. May mga nagpa-line up pero yung request kasi nila sa abroad. Gusto ho nilang makakausap na sa abroad. Pero okay lang naman ho yan. Yung mga nasa abroad nating mga kapatid, hindi naman po namimili. Okay lang, basta kausap ha. Basta kausap lang. Oo. Mababait yung mga kapatid nating mga nag-abroad, yung mga OFW. Mababait yung mga yan. Siyempre yung mga pinagdaanan yan, hindi basta-basta. Lalo pat pamilyado, may mga anak na ho yung mga yan. Nag-abroad. Dapat mo talagang saluduhan. Kasi bakit? Kung naranasan mo mag-abroad, no, sigurado may humatid sa'yo sa airport, no? Unless, no, kung kayo po lumuwas man lang, wala hong nakakaalam sa pamilya mo, no? May kilala ko kasing ganun, no, na umalis pumunta ng abroad, hindi nagpaalam kahit sa anak niya, sa asawa niya. Ganun. Kasi alam niya hindi siya papapayagan, ha? Kasi ako, nung nag-abroad ako, isa na ho yung anak ko, 1 year old pa lang that time si Prince, no? 1 year old pa lang. Hinatid ako ni mama niya, kasama, dalawa sila. Oo. Hindi na talaga ako lumingon, ha? Hindi na talaga ako umingol. Lumingon? Oo. Siyempre biglaan kasi, no? Halos isang linggo lang yung process ko. Oo. Nagtatrabaho ako, nag-apply. Papunta akong Taiwan that time, 2012. 6 years din ako sa Taiwan. Kasi kung dito ka lang sa Pilipinas, kahit sabihin mo kung regular ka pa sa trabaho, no? Alam ko kasi nakakaliit ng pagkalalaki. Just. Nakakaliit ng pagkalalaki ba? Siyempre yung asawa ko malaki sahod sa akin. Sabi ko mag-abroad ako Kasi mas malaki pa sahod nyo sa akin. Parang nanliit ako sa sarili ko. Parang nahiya din ako siyempre. Although na okay lang naman, no? Pero siyempre, bata pa, sabi ko, bata pa na. Total, isa pa lang naman yung anak natin. Bago natin dagdagan, mag-abroad muna ako. May mga ups and down, no? May pagsubok, no? Ganun talaga, no? Alam ho ninyo yan pagdating sa pag-abroad. Sumuko, nakasurvive, sumuko ulit. Yun na nga po, nung unang sakay ko ng China Airlines, nung sumakay ako sa China Airlines, marami kami magkabatch.
Oh, mabilis kasi yung process ko eh. Kasi kumpleto naman akong papeles. May passport na ako that time bago pa ako mag-apply. Hindi ko kakalain na isang linggo lang ho. Ma-flight ko na. Oh, may GO na kasi kaagad eh. O yun na. So nag-resign ako automatic sa trabaho ko, no? Habang nagpa-process, yan, makumpleto ko yung requirements bago yung schedule ko talaga, flight. O yun. Ura-urada be. Pagsakay ko ng China Airlines, kasakay naman ako ng eroplano. Kumbaga may experience naman, nakakasakay naman ako that time ng eroplano. Siyempre, first time mo makakasalamuha yung mga mukha ng Chinese, makita mo yung mukha ng Chinese. Tsaka sumasakay ako sa AirAsia dati, province lang, papunta dito na Maynila. Walang ganun eh. Walang pagkain. O doon sa China Airlines may pagkain kami. Tapos may kumot pa, libre pa kumot, manager. Sabi ng mga kabatch ko, ay, minamimigay ng kumot oh. Nangingiring kaming kumot ha. Di namin alam na ibabalik pa pala. Tinake out na ng iba. Tinake out na ng iba. Hala, pati tissue at saka toothpick sa aeroplano. Hirap po kaya yun, no? Dala-dala mo pag alis mo. Yung dala mo lahat ng siyempre sumasama loob mo, no? Malungkot ka. Kaya yun po yung mga sinasabi ng mga nakilala kong mga seaman. No, sabi niya, kung mag-alis ka na, huwag ka nang lilingon sa mag-ina mo. Yun na nga ako, hindi ako lumingon. Kasi sabi ko baka babalik ako ba. Sabi niya, pre, magdala ka lang panty ng misis mo. Hindi biro yan, pero lahat ng pwede kong dalhin, no? Nung umalis ako, dinala ko na. No? Nagdala nga po akong lupa eh. Sabi nga ho ng tatay ko, sabi niya, pag umalis ka jail, sabi niya, para di ka manibago sa pupuntahan mo, magdala ka ng lupa dyan sa lugar nyo. Nagdala ho ako ng lupa, siguro mga 2 hektarya lang naman. 2 dakot ba? Binalot ko lang sa plastic. Ayun po, sinaboy ko yun dun sa Taiwan pagdating ko dun mismo sa dormitoryo na namin, no? Accommodation. Hinagis ko po mismo dun yung yung lupa. Feeling ko parang nasa Pinas lang din ako. Totoo nga ho yan, no? Gawin nyo sa may balak pa ako mag-abroad first time. Dala ko kayong lupa. Lupa lang ha. Yun na nga po, no? Sawa ng Diyos, no? After 3 months siguro medyo nakaka-recover na, medyo naka-adjust na. Kasi una bes, iba yung lugar, no? Ibang tao yung mga nakasasalamuha mo, ibang pagsasalita, no? Pagmumuka, pati amoy. Pati panahon, no? Kasi sobrang lamig nga pag winter. Pati sa pagkain, ha? Ma-homesick ka, no? Kasi siyempre maalala mo yung anak mo. Sa kinalabasan ng anak. Kasama na yun. The time mo kasi yung cellphone ko yung yung 50-100 ba yun? Yung may ilaw, yung Nokia na may ilaw sa ulo. May flashlight ba? May flashlight, wala pa akong internet na cellphone, wala pang ganyan eh. Yung time na yon, wala pa. So pupunta ka doon sa computer room namin, doon po kami pwede mag-online, pupunta yung mag-ina ko doon sa computer shop dito sa Caloocan. Tapos video call kami sa Skype, ayun, no, pag day off ko. Natumapat din sa day off, no, pag Sabado Linggo na walang pasok si Mrs. Yun lang ginagawa namin. Hindi po tulad ngayon na anytime pwede mo siya tawagan, i-chat, di ba? Mas okay nga po yan. Bakit nagtataka ako? Marami pa akong mga naghiwalay sa ngayon, no? Kaysa nung araw.
Kasi nung araw nung kapanahonan ho namin, wala namang internet. Natiis namin yung isa't isa na hindi kami nagbi-video call. Bakit ho ngayong panahon? Anytime, anywhere, basta may internet connection ka, pwede mo sa tuwagan. No? Ba't nagawa ho ng maghilwalayan yung mag-asawa? Sabihin, walang time. Tunto. May halit yung internet mo. Oh, grabe itong dinulot na. Yan ang isang advantage sa panahon ngayon, no? Dahil sa teknolohiya ho natin. No? Upgrade ng upgrade. Di ba? Nagkaroon ka ho ng maraming friends sa Facebook. May nakilala ka, no? So, hindi ho natin masisisi minsan yung mga lalaki, no? Alam nyo na may kahinaan ng isang lalaki. Kita lang ng sexy. Just alam na, hindi naman lahat siguro, tulad ko. Kasi pag may nakita akong sexy, pinipikit ko yung mata ko eh. Tatakpan ko yan, pero gumagano isa. Oh. Di ko ma-explain bakit so nangyayari yung mga ganito, no? Nag-abroad ka lang, nagka-cellphone ka lang, hindi ka na makilala ng pamilya mo minsan. Kasi nagpo-post ka sa Facebook mo, may filter. Pati nanay mo hindi na makakilala sa'yo. Wala, anak ko na ito. 2 buwan pa lang pumunta ng Saudi. Bakit nag-iba na yung mukha? Yung anak ko, ano ho yun, may piklat yun sa noo. Oh, maitim yung bibig, bakit dito pulang-pulang? Filter eh. Kaya ho nasabi ko na pumunta ka lang ng abroad, di ka na makilala ng pamilya mo. Yung iba naman, pumunta lang ng abroad, di na nakilala yung pamilya. Pero may mga rason, di ba? Kasi minsan di mo rin masisisi yung mga nasa abroad. Bakit ho? Kasi nung dito sila sa Pilipinas, na lamang nag-a-apply pa abroad, no? Yung discouragement ng pamilya niya, no? Yung nakakilala. Yun bang, ay, huwag ka na umabroad. Baka maghiwalay kayo, huwag ka na mag-abroad. Takot sila maangatan, di ba? Hiraman mo ng pera, kahit pang placement fee, pamasahe mo man dyan. Mas okay pa nga humiram ka na lang sa lending. Mangutang, di ba? After mabayaran mo, pati interest, wala ka nang problemahin. Kaysa sa pamilya mo, utang na loob, habang buhay yan. Oh. Kaya minsan, imbes na ipabaon sa'yo pag abroad mo, magagandang pananalita, no? May maalala kang maayos kahit wala silang financial support sa'yo. Moral support, no? Sana, no? Pero minsan, sabihan ka pa, hindi ka mag-successful, ganun, di ba? Ay, kilala mo yung anak ni ganto, pumunta din doon sa abroad. Tapos, tapos na 2 taon, 3 taon, walang napundar, mga ganun. Depende kasi sa tao, no? Pero kung ikaw may pangarap, no? Dahil mabait ka, no? Kahit ganun po, pinabaon sa'yo, sama ng loob. Pag uwi mo, may chocolate ka pa rin pasalubong. Wow, sana naman. Ganyan kabait yung mga OFW. Hindi naman lahat. Tulad ko, nung magbabakasyon nga po ako, wala akong pasalubong. Tunto ka mo, wala nga kayong pinabaon sa akin nung umalis ako eh. Tapos hingi kayong pasalubong. Naalala ko pa manager, no? Nung bakasyon ako, dumaan ako sa Hangten. Alam mo yung Hangten manager? Parang ano ba daw, ukay-ukay balak naton. Oh.
Doon makakabili ka ng toothpaste na mumurahin, malapit ma-expire. Sabon na tagta sa 10 10NT. Pag kinonvert mo that time, palitan pa lang 1.4 eh. Oh. Oh, nasa 14 pesos lang yon, no? Oh. Mas mahal pa yung sabon dito sa Pilipinas. Ah, bibigyan mo sila, tuwang-tuwa din kasi sabihin, abroad galing ah. Abroad galing. Oh. Pero di nila alam, mas mahal pa yung safeguard. Daw sila pa, gibuang. Na, tama DJ. Bakit ka magpasalubong? Ni nga tuyo, wala sila pinabitbit. Tama nga, di ba? Oh. Subukan na lang nila mag-abroad para malaman nila. Oh. Doon na po tayo na kung nasa abroad ka, focus ka sa trabaho mo. Pag break time o kaya oras ng pahinga mo, no? Lalo po kung stay out ka naman sa trabaho mo, nagbo-boarding ka o, di ba? May time ka talaga sa sarili mo, no? Hindi ka na na-stress dito sa pag-alaga sa mga anak mo, no? Pero yung kapalit ho kasi noon, no? Yung pangungulila, di ba? Totoo po yan, no? Kasi sa amin, nung nag-Taiwan po ako noon, okay naman, no? PTX nga eh. Ang gaan ng trabaho eh. 12 oras eh. Imagine, 4 na araw yung pasok mo, tapos 2 araw pahinga mo, tapos 4 na araw ulit. Tapos di ka na mamroblema ng lulutuin mo, may pagkain na sa kantin, swipe na lang. Hindi ka na mamamalingke, di ka na magbabudget sa kuryente, tubig, internet mo, kasi kasama na ho yan sa monthly na kinakaltas, no? Kumbaga wala ka ng stress, no? Problemahin, sarili mo na lang talaga. Kung magkasakit ko, solo flight ka. Pero mas okay ho yun, kaysa naman dito ka sa Pilipinas. Ang hirap kayo mag-budget dito sa Pilipinas, ha? Lalo pati ikaw yung itay. Problemahin mo yung baon ng anak mo, no? Baon. Ihatid mo. Tapos magtatrabaho ka rin. Wala na. Yung mga bills mo. Mabili ka ng bigas. Mabili ka mga sabon. Mantika. Kaya doon po sa mga naghahanap ng sweetheart, may balak pa ho mag-asawa. Yun po yung dapat ninyong isipin, no? Bago kayo mag-asawa. Kung hindi pa ho sapat, wag na muna kayo mag-asawa. Kung nga po, mag-asawa ka tapos mag-abroad lang naman ang isa sa inyo o 2 kayo mag-abroad, parang wala din. Kaya siguraduhin ho ninyo bago kayo maghanap na mapapangasawa o mag-decide kayo na mag-asawa na ho kayo. Meron na ho kayong sapat, no? Meron na po kayong, kung pwede, may bahay na. Kasi mahirap po mag-build ng bahay, no? Kung kayo po'y may anak na, obligado kay, no? Automatic na po yan pag nag-positive si misis mo. Gastos na ho yan. Siyempre, magpa-vitamins, magpapirinatal, check-up. Hanggang paglabas ng bata. Panganak, pagbibinyag, gatas, diaper. Paano makapag-ipunon? Kasi sabihin natin 2 kayo magtatrabaho tapos yung sahod niyo 25, 50,000. Kulang magyapon, basta nangupahan ka pa. Hirap kaya, no? Kawawa din si misis mo, makita mo minsan yung sinasampay mo yung panty niya, butas na, hindi mo nabibilhan, wala kang budget. Sabihin mo na lang si misis mo, sweetheart, huwag ka na lang magpanty. Kasi may pinapriority na po kayo, anak, di ba?
mga anak. Yung isa lang siguro okay pa, pero kung dalawa, tatlo, argoy. Ay, pasensya po kayo ha. Nagchismis ako. Wala tayong guest. Wala pa eh. Meron na. Salamat naman. Mamayang gabi ulit tayo mag-chismis. Meron na po tayo mga kasama. Line number 1. Si Alan. Pagkatapos si Chato. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wala ko si girl manager. Pasuyo po ako sa girl ha. Si Alan nasa linya na, no? Standby lang po, sir. Haha, pati ba panty? Oo nga naman, pati panty problemahin mo yan, no? Kung ikaw tatay, ikaw yung lalaki, obligado ka na i-provide mo yan. Kasi ikaw yung tatay, katungdanan mo ina. Kailangan din minsan siguro ikaw yung maglaba. Ikaw tingnan mo rin kung ano yung sinasampay mo. Makita mo yung panty mismo. Hindi lang puro trabaho, no? Trabaho, bahay ka, tapos gusto pa ng iba dito arugahin sila. Pati sa pagkape. Ano ka mo, swerte? Ano yung in-hotel? Nung unang araw pa ho yan, no? Yung mag-asawa, yung lalaki, nagtatrabaho, alagaan lang ng babae. Kawawa may babae kung sa bahay lang, lalong lusyang yung babae. Tingnan nyo po yung iba dyan. Taglilima yung anak. Nung dito lang sa Pilipinas, walang trabaho, sa bahay lang. Nakadepende lang sa mister nila yung yung kung may iabot sa kanila, ganito, ganyan. Lumulusyang eh. Tingnan nyo, pumunta ng abroad, sumeksi. Kasi kumita na, no? Hirap kaya mag-alaga ng mga bata. Yung mga tatay, nagtatrabaho, no? Yung mga nanay na sa bahay lang daw, dapat. Nung unang araw yon, oo nga. Nung panahon pa yun nagkupong-kupong, sa panahon ngayon sobrang mahal na nga po ng bilihin, kailangan mo talaga dalawa yung magtatrabaho. Dapat nagkakaintindihan po kayo. Hindi yung iasa mo lang doon kay misis mo, pati yung paglalaba, pati pag pag pulaw sa anak ninyo. Ako hindi naman ako nagbubuhat ng sarili kong upuan. Hindi naman ako nagpapakabait sa inyo. Pero never ako nag-request sa asawa kong timplahan mo ako ng kape. Totoo po yan, nahiya ako. Hindi ako inutil. Lalo pa yung mga babae, may mga tahi, yung mga may CS na yan. Sinto-sinto mga isip niyan. Ay, magagalit. Hindi. Ibig ko sabihin, no? May hirap po yan sa mga nung nanganak, tapos may mga tahi. Intindihin yung mga sir. Dapat nyo i-consider yun pag maghanap kayo ng sweetheart dito. Una nyo itanong sa babae, ma'am, may tahi ka ba? Tanungin nyo kung may tahi yung kakausapin mo dito sa live, nga sir. Tip ko lang ho yan sa inyo. Alamin ho ninyo kasi pag may tahi yung isang babae, mahirap po yan. Masakit din minsan pag umuulan, kumikirot.
Hindi mo pwedeng pabuhatin. Oh, pabuhatin ng mabibigat, di ba? Oh, so ikaw po talaga yun. Kaya pag mag-usap po kayo dito, binigyan ko kayo ng time na mag-usap kayo ng partner po ninyo para makilala nyo ang isa't isa. Huwag na ho kayo huwag mag-alangan na magtanong. Una nyo itanong sa babae kung may tahi. Manager, okay na? Wala? Apa? Hindi type ng lalaki yung babae? Ako pa silian. Hindi daw type ni boy si girl. Nakita niya na po ba? Nakita niya na yung girl? Ah, yun lang. Oh, taga saan po ba yung boy? Namimili ng makakausap. Sabi ko nga po sa inyo eh. Kausap lang naman. Kung hindi pumasa, sa taste ninyo, nasa sa inyo po yan. Pero pwede naman friend. Diba? Mag-friend kayo after nyo dito sa live mag-usap. Konektado naman kayo sa isa't isa. Hindi, mag-friend kayo sa Facebook. O, pag connected na ho kayo niyan, may mga mutual friend po kayo, malay ho ninyo. O, pag makita ng friend mo, yung friend mo pala yung boy na yon, type niya, o mag-PM yan sa'yo. Tulay ba? Baka ho, hindi man ho kayo magkasundo, hindi nyo type ang isa't isa, baka ho yung mga friend ninyo, di ba? Usap lang naman, huwag ko kayo mamili ng kakausapin. Yung pipiliin ninyo ay mapapangasawa. Totoo naman po yan, sa pag-aasawa, kailangan maging pihikan ka, no? Pero sa kausap, okay lang naman yan, kausap lang naman. Hindi naman po lahat ng mga nag-uusap dito nagkakatuluyan. Nasa sa inyo pa rin po yan. Pagdating sa off-cam, kung gusto mo siyang kausapin, ibigay mo Facebook sa kanya. Pero choice mo naman kung hindi, kung ayaw mo. Diba? Huwag na ho kayo mamili ng kakausapin. Wanted sweetheart nga po kayo pareho, pero siyempre, hindi naman po pwedeng ipilitin, no? Pilitin mo yung sarili mo, no? Tulad doon yan na nangangati, allergic ka sa tuyo pag kumakain ka, tulad din ho yan kung pipilitin ka naming asawahin mo pag ayaw mo. Kailangan naman talaga maging choosy pagdating sa pag-aasawa. Kasi baka pagsisihan nyo din ho yan pag nagsama na ho kayo tapos hindi mo pala type. Hindi rin maganda yung pagsasama ninyo. Wanted Sweetheart. Ate Kasi Ken, shoutout daw kay Donya Tabay Saura at Sis Amik Sulangon. Shoutout sa inyo. Hello kay Miss Gina Buot. How are you, G? About G. Kausap lang naman po, no? Usap-usap lang naman. Kung magkasundo, edi okay. Kung hindi, okay pa rin sana, no? Usap lang naman eh. ...42 minutos na kalipas sa alas 12 na natanghali, no? Sa mga nagbe-break time po dyan. Lunch break.
Mga Pinoy po kasi talaga kailangan bago pumasok sa trabaho, kailangan mag-almusal, no? Pananghalian, pag tanghali na. Minsan nga merienda pa paghapon, tapos hapunan, no? Pero sa ibang bansa hindi naman ganyan, no? Yung iba nga ho, 2 times a day lang kumakain, no? Iba nga isa lang. Yung mga hapon manager, di ba dalawa nga lang? Mga hapon. Kita mo mga si sexy, wala ka namang bihira ka lang makakita ng may fats. I mean yung mga may medyo may belbil. Kasi kung ano lang yung na-scoop nila, nakuha nila, ilagay nila sa pinggan nila, yun lang talaga kakainin. Unlike po dito sa Pilipinas, wala man disiplina ang iban. Habang mayroon, hab-hab no? Hindi pa ubos yung laman ng pinggan, dagdag ulit. Sabi nga po nila kumain lang para mabuhay, no? Kasi pag sumubra yung kinakain mo, hindi ka mabubuhay na matagal. Pero ako kasi nasanay na po kasi ako na pagka umaga, no? Hindi ako kumakain. Iba yung kinakain ko. Kape, no? Okay na, kahit walang tinapay, okay na yan, kape, no? Kasama si misis mo bago pumasok sa trabaho. Yun. Pagsabi to ng alas 11, kailangan mananghalian. Kasama na almusal, kasama ng pananghalian yun. Tapos gabi, mga alas 5, alas 6 ng hapon pa lang. Hapunan na yan. Tipid ba? PM po kayo sa hotline natin sa mga nagtatanong paano po sumali. Viber or Imo na application. Install po kayo nito, Viber or IMO. Pag meron na po kayo niyan, gumawa po kayo ng account ninyo. At kung meron na po kayong account, hanapin po ninyo itong account namin, Digigel OFW Emotion. I-send nyo lamang po ang inyong pangalan, edad at saka lugar. Ayan po, maraming salamat sa mga nag-share ng live natin ngayong hapon. Second batch ng greetings natin. Para ma-shoutout ko po kayo, i-share nyo po yung live natin public, ha. Pwede nyo po burahin, no? Pwede nyo po i-delete after ma-shoutout, na. Christy Morales, maraming salamat kay Aini Ausan, kay Norma Sainas, good afternoon. Kay Jonas Xiao, kay Jing Arado Di Guzman. Ayun nga po, Gina Buot. Feeling na may supportive kang jowa. Sana all, no? Ano nga pangalan ni Mr. mo, jowa mo? Si Alberto, no? Importante, support siya sa'yo. Nagkakaintindihan, di ba? Hello kay Sara Sagin Gasalatan Bularon, wala sa may Sabah, Malaysia. Hello kay Samantha Joy Quaton, kay Ninita Ividor, kay Jinky Galvez, kay Gina Habon, Alarcon Nelia Cañales, kay Lani mayong hapon, kay Melissa Margiano or Margiana de la Peña, kay Josué de la Cruz mayong hapon, kay Ernie or Amy Artan, Len Ferreira, maraming salamat kay Teresa Porras, kay Jenjen Vicentino, Dina Mislang, kay Jing Hason Valiente, Ana Miang, maraming salamat. Day Rodelin Pracambo Viniegas. Day. Ako naluoy si Imo. Ano itong Facebook mo nga natagtos Piakman? Wala na to, di mo na mabuksan. Wala, buta-buta na siguro. Wall mo to. Di mo na mabuksan to. Ang ginatag niya. Ako, naluoy si Imo
Kay Lani Mem De Vera, maraming salamat. My stress reliever, sabi niya. Thank you so much. Kay Shirley Balane, kay Susan Cabalfinero Namosyason, kay Carmina Lakbay Meneses mula sa may Singapore. Kay Angie Parilio Carino, magandang tanghali po. No, buti lumaki na ang screen nyo. Makita ko na kagwapuhan nyo. Pa-shoutout sa mga kumari ko, lahat po ng mga viewers nyo. Mula sa may Nueva Ecija. Opo, ayon ho sa request ninyo, gusto nyo kasi malaki, ayon yung pang maliit. Maliit po kasi yung screen ko po nung nakaraan. Yun po kasi talaga, standard po yun na size, no, ni Meta. No? Kaya nagsabi ho siya na kung pwedeng i-reset ko. Ayun. Pero dahil sa request ho ninyo, nagpakatiga ako. Yung mga viewers kasi natin, ano po, hindi daw nila maaninag, no? Hindi daw nila makita kasi nga ho, siguro malabo na mata. Cynthia Ike, maraming salamat kay DJ Che Espirito David. Maraming salamat po kay Millet Joy Paglinawan. Good afternoon. Hello po DJ Jel, good morning. I'm Gelsi Raagas Lakapag mula sa may Saudi Arabia. Ayun, mabuti nilagyan mo English name mo. Maraming salamat kay Roso Dohan, Nancy Tanviliana, kay Jen De Cerdo, Emelda Haben Semsem. Ayong hapon, happy Wednesday. Kay Saida Alta Risa Akyot, JC Villarin Tumlod, Kenens Abistado, Maribik Virano, Borja. Happy Wednesday. Maulan, shoutout po. May family in Sariaya, Quezon Province. Shoutout din sa mga mananahi dito sa may Raho, Laurel, Makati City. Hello kay Alberto Hodelia Marquinho Sr. Kay Bros Assassin, maraming salamat kay Adeline Dorado, Jen Andres, kay Silarom Iniger, Roger Magtagad, mayong hapon kay Mora Mokha Lumbo mula sa may South Africa. Alright, 49 minutes after 12 na ng tanghali. Nasa linya Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Mamaya na po iba ninyong shoutout na. Maraming salamat sa pag-share. Pwede nyo na po burahin. Si Chato, pagkatapos si Joffer, nasa line number 1. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Wala ko si Boy Manager. Nawala na naman siya. Ma'am Chato, good afternoon. Saan po kayo ngayon, ma'am? Saan pong province o saan pong bansa? UAE, sir. Al Ain, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ilang taon na po kayo, ma'am Chato? 36 po. Po? 36 po. 36. Ilan po yung anak? 4 po. Ay, 4. Okay. Akala ko wala nga pong anak eh. Sorry ha. Oh. 4 po yung anak. Saan po yung tatay ng anak ninyo? Nasa probinsya po. Teka lang. Ay, may dumaan. Sino ho yun? Kasama ko po. Sa kwarto pa siya. Oh. Hiwalay na sa asawa, ma'am? Opo. Ilang taon na? Uy. 2016. 2016 ka na pong hiwalay. 2016. From 2016 until. Opo. Manager, saan po yung boy? Nag-run away na yun. Nag-run away? Saglit lang po, mama. Ba't kayo nang hiwalay na mister mo? Rider yata yun, sir. Rider po? Rider si? Parang rider yun, sir. Naka-uniform. Ay, nakita mo po kanina yung mga kakausap mo? Opo. Kaway siya ng kaway. Sabi kasi ni ma'am antayin niyo si DJ. Kaya, ayun, nagkaway-kaway lang siya. Baka ko tumatakbo po ba yung motor niya? Hindi po. Nakaupo lang siya. Nakaupo. Teka lang ho. Tawagan po natin ulit, ma'am. Cancel niyo po muna yung tawag. Sige po. Hindi na online? Yun lang. Check this out. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart.
Standby lang po ha. Papalitan po ni manager yung yung boy kasi hindi na po available, no? Pa? Yung una kanina? Okay. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Sa mga nagtatanong ha, paano po sumali, pakibasa na lang sa description. Huwag po kayo maglagay ng mga number ninyo dyan sa comment. Hindi po ako nanghihingi ng number ninyo. Si Sir Francis, malabo, mahina signal, no? Naglalag po kayo, sir. Lumipat po kayo ng pwesto. Ma'am Chato, ilang taon na po kayo ulit, ma'am? 36 po. 36. Apat po anak, no? Opo. Nasa tatay po nila lahat. 3 po. Tapos yung isa nasa akin po. Nasa nanay nyo, bale. Alin, kapatid ko po siya nag-aalaga. Hala. Ang hina. Ang hina po, sir. Against the light po kayo tapos blurred pa. Oh, wala ko kayong signal. Try natin ha. Diyan na po, sir, wag niyo po hawakan yung cellphone. Saan po kayo ngayon, Sir Francis? Okay na po yun, sir. Wag na po ninyo igalaw ang cellphone. Saan po kayo ngayon? Hello po. Hala? Wala akong boses, sir. Magsalita nga po kayo, ma'am. Naka-blue. Naka-headset po ka siya. Baka sa headset niya ulit. Sa kalawakan po. Saan po kayo ngayon, sir? Saan ka ba, Tero? Tatakpan ka. Hindi. Pakan po ako. Wala yun, naglalag siya. Hindi ko magalaw. Ang dunot na nga itsura niyo. Blurred masyado. Wala na. Wala, blurred. Manager, alalayan mo nga si Boy, no? Palipatin mo siya ng pwesto. Ano yung Chichismisan muna kami ni Ma'am Chato, no? Ma'am Chato? Ilang years na po kayong single? Ayun. Ganun pa rin. Since po 2015. Teka lang. Baba niyo po muna yung mga yung tawag ho. Tatawag ho ako sa inyo ulit. Sir, baba niyo po muna, sir. Ma'am, baba niyo po muna. Sir, baba niyo po muna, sir. Nidaya lang ho ako. Okay, standby. Ilang years na po kayo, ma'am? Sabi niyo pong hiwalay sa asawa? 9 po. 9 years? Opo. Yung bunsong anak niyo nasa inyo, ilang taon na po yun?
9 years old na rin po. Kakapanganak pa Yung lang. May nag 9 years. Kakapanganak nyo pa lang sa bunso. Naghiwalay na kayo. Po. Asa na po ngayon si mister nyo? May asawa na po bang iba? Wala po. Nasa din siya sa Aklan. At taga-Aklan ka? Opo. Oh, din ka sa Aklan? Tigayon. Taga Tigayon Kalibo, Aklan. Tigayon. So, kailan matigayon talaga nito yung pag-uusap ninyo ni sir? Sir, sana po kayo? Guard pa naman yun. Sir! Hindi maka-join? Isa na lang po ma'am, baba niyo po muna ulit yung tawag, no? Tatawag po ako ulit. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Okay, hindi po masok si Chief Manager? Wait lang, sir, ah. Wala pa rin? Taga saan po ba yun? Okay. A minute before 1 o'clock, oras na dito sa Pilipinas. Ay, si classmate ko nanonood, no? Si Diacent Dairo. Ay, Pulmones na pala yung apelyido. Hi, Dai. How are you? Nagkita kami ni Ma'am. Yung mami mo. Last year pa. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Ma'am Chato. Hello po, ma'am. Ma'am Cha. Ay, dalaga it kalibo, no? Si Chato, no? Mangin kaupod naton subong hapon, no? Si Miss Chato. Tatlo it apat it bata. Unga. Apat it unga, no? Si Chato. Isa it sa iya, ha? Tatlo sa ihang bana. Ma'am Cha. Hello, sir. Opo. Nasa Dubai Wala. po ka. Nandun, tinawag pa po siya. Ay, iba po pala ito. Sino po kayo? Ako ang iya upo dere. Ay, tinawag kaya galantaw ko sa piyak. Nabatian ko ya, sir. Ay, taga din kaya? tawag lang siya saglit. Taga din kaya? Ba, taga-Aklan man ko gid. Aklan ka man. Dalaga man ka. Pareho mong dalaga. Binayaan. Aragoy. Lami tayo. Binayaan. Okay. Bayaan, sir. Palangit na. Byuda ka na rin. Opo. So may balak rin po kayo sumali din eh. Hindi na, sir. Bayaan na si Chato. Argay.
Hindi, ikaw po ba? Wala po kayong balak? Kasi biyuda na po kayo? Tatlo kami dere, sir. Ang duha ka biyuda, kag isa nga hiwalay. Ikaw biyuda, tapos may isa pang biyuda ulit. May isa pa nga biyuda. Aragoy. Grupo namin dere biyuda. Kaya ho siguro namatay yung mga mister ninyo kasi iniwan po ninyo. Umalis po kayo, nagpakalayo ho kayo, pumunta kayo dyan ng abroad. Siyempre, hindi sira. Nung namatay siya, nandun din ako. Nasobrahan, nag-high pressure. High pressure? Ano yun? Imbes na sa baba yung susumabog, naugat, yung ugat dito sa ulo yung sumabog. Apo. Yun lang. High pressure nga. Hindi, joke lang. Hindi, pero totoo nga po, sir. Inatake sa high bload kaya gano'n. Ayun naman talaga eh. Oo, sabi pag natake high blood, pag mataas yung dugo mo. Baka kasi green-minded yung iba dyan. Ito na si Chato, sir. Ito na po. Hayaan mo sila. Open-minded naman lahat, mga viewers natin. Ma'am Sha, nakaihi na po ba kayo? Ara na si Chato. Oo. Ma'am Sha. Tapos na umihi. Hindi, nagtawag yung sa loob. Nagtawag yung bata nang hingi ng gamit. Dami po pala kayo. Yung kasama mo, bali iba yung trabaho niya? Pareho po. Tatlo po kayo dyan, pareho daw single. Aragoy. Hindi po, may mga jowa man. Jowa. Ikaw lang pala yung walang jowa, kaya ho sumali po kayo dito. Wala kasi, sir, mga biyuda sila, biyuda. Biyuda. Pero may jowa. Siyempre, wala na asawa. Siyempre, ilang years nang walang asawa. Siyempre, maghanap din ng jowa. Pero chismis lang natin to. Huwag mo yung sabihin sa kanila. Yung mga jowa nila. Ay, nakikinig pala sa likod mo. Libakon. Kaya pala marites, sir. Mali yung information. Single yung sa akin isa. Tapos ako, medyo nakakaya. Hanapan na kita ng mga kausap, no? Dalawang lalaki na ho, puro umatras dahil pumahinay signal. Ano naman po hanap nyo sa isang lalaki? Kasi 9 years na po kayong single. Siyempre, sir, yung... Sabihin ko pwede nga nasali kasi may jowa. Oh, no! Ano kuno? Kaya nasali, sir, kasi may mga jowa sila. Siyempre, sir, yung ano tawag ka ra? Ang tawag ka raman? Responsable ba? Oo. Marunong sa pamilya. So, dapat din, no? Dapat pareho mo may anak para at least alam niya paano maging tatay na. Oo, sir. Kung wala naman siyang anak, wala naman tayong magagawa eh. Diba kung magtama man na walang anak, basta responsable, no? Oo. Tanggapin niya bilang anak na rin. Siyempre, dapat yung hindi marunong manumbat, sabi nga ni ate. Kasi yung iba nanunumbat kapag meron po kayong anak, gano'n. May mga anak na ako. Dapat kung ano meron, tanggap niya. At kung ano rin siya, tatanggapin din. Gano'n. Kasal po ba kayo doon sa ex ninyo? Po? Kasal po kayo doon sa tatay po ng mga anak mo? Opo. Kasal kami. Pero wala pa naman po yun kinakasama? Wala, sir. Kasi last time nakausap ko yung anak ko, sir eh. Wala daw po. Siguro, sir, kasi kilala na siya doon sa amin na gano'n, lasinggero. Wala na po siguro sa kanyang magkaano ba. Lasinggero. Kasi syempre kilala na siya doon. Nagta-tricycle driver po kasi siya doon sa amin eh, kaya kilala talaga, no? Kilala na siya. Anong lasinggero pag tuwing hapon umiinom, gano'n? Sa ibang lugar, pwede pa. Po? Umiinom tuwing gabi? Opo. Araw-araw, walang tigil. Pag yung bang tipong pagkagising, imbis na ikaw yung akay-akayin, no, magkakape kayong dalawa,
imbis ni kinakape, alak na. Ay, hindi naman. Minsan, sir, may time na ganun. Kasi naman, after magbiyahe ng tricycle, ganun, paghapon, ayun, minsan yung naglulupasay na sa kalasingan. Oo. Talaga yung ang hirap. Oo. Okay si Paa kay. Ayan, pangatlong lalaki na po ito, ma'am, no? Ito si, anong pangalan nito? Anong pangalan niyo, sir? Warley, sir, DJ. Warley. Saan po kayo ngayon, sir Warley? Ilocos Norte, sir. Wala din pong asawa? Wala po. Timer. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Kinakabahan ako, ma'am. First time ko kasi ito eh. Ako second time, sir. Pangalawa na po. Pangalawa na. Saan po kayo ngayon, ma'am? Sa UAE, sir. Sa Al Ain, sa Abu Dhabi. I see. Dito po ako sa Ilocos Norte. Kinakabahan ako, ma'am. First time ko kasi ito. Ilan taon na po kayo, sir? 40 po, ma'am. Ako po, 36 po. May 4 na anak. May isang anak din po ako dati sa asawa ko. Hiwalay din po ako. Nasa po yung anak niyo, sir? Nasa Manila, sa mama niya. Bali, nag-aaral pa siya, pero nandun sa mama niya kasi yung mama niya, nung nag-abroad din, sa Singapore siya nag-abroad. Nakakilala ng, kinakabahan talaga ako, ma'am. First time ko kasi ito eh. Ano po trabaho niyo, sir? Bali, dito po ko sa Ilocos, ma'am. Yung kapatid ko kasi, nasa ibang bansa na silang lahat. Pamilya niya, kaya dito ako sa bahay nila akong nagbabantay dito. Tapos, may kunting taniman din, gano'n. Baka parang caretaker ako dito. Ano po? Ilang taon na po kayo walay? Since 2015. Tapos, yun. Hiwalay din po kayo? Hindi po kayo. 2016 din po ako. I see. Kasal po kayo, sir? Asawa niyo? Kasal, ma'am, pero dati kasi nung nag-file siya ng annulment pero na-deny. Kasi gustong kunin ng Amerikano sa kanila eh. Pero ngayon yung kasi kumbaga hindi nagkipag-full cooperate. Ako hindi ako nagkipag-full cooperate sa kanya dati. Nung nag-file siya ng annulment. Maraming pera si madam kasi nakapag-file siya ng annulment. Ang mahal ng annulment sa Pilipinas eh. Oo, nasa 400 plus yata, gano'n. Mayaman kasi yung mayaman kasi yung napangasawa. Kaya gano'n. Magpalag na kayo, ma'am, nahiya ko, wala ko. Ilan taon na po yung anak niyo, sir? Bale, 24 na. Malaki siya. Mag-graduate nga ngayong taon na to. Actually, tapos na sana siya noon eh. Kaso nung pandemic, hindi siya nag-aral kasi ayaw niya. Kasi sabi niya wala din daw siyang matututunan kung gano'n na online. Oo nga, kasi pandemic. Bali ako po, 4 po anak ko. 15 po yung panganay, tapos 13, tapos 11, at saka 9 years old po ang pinakabunso. I see. Matagal na kayo dun sa abroad? Bali, pangalawa ko po dito, dati Saudi po, Riyadh. Nice. Tapos dito po, second. Nag-abroad din ako dati, noong 2016.
sa Brunei. Pero di na rin bumalik kasi nagka-problema yun sa anak ko dati. Walang alaga kaya... Mahirap po ba mag-apply ng Brunei? Ano naman? Mahirap mag-apply sa Brunei. Hindi naman kasi sa restaurant ako dati. Sa Swensen ako dati Pero may ano siya, sir, may bayad. Meron din, may placement fee rin. Nahiya talaga ako. Alam kayo ma'am, anong gusto yung malaman sa akin? Sino po kasama niyo dyan, sir? Wala po, mag-isa lang ako. Nasa mga magulang niyo? Nasa family house namin sa Pabudpud. Pabudpud. Sila. May kaibigan din ako dati dyan, sir. May kaibigan din ako dati kasi nagtrabaho ako sa Baguio, sir. I see. Sa restaurant. Tapos, may naging kaibigan ako dyan sa Ilocos. Oo. Sabi niya maganda daw sa Pagudpud. Oy, hayaan mo pag bakasyon mo, di tutor kita doon. Wow. Taga-Pagudpud talaga ako, pero dito ako sa Solsona ngayon, Ilocos Norte. Malapit lang din naman siguro, sir. Malapit lang. Ano po pinagkakabalaan nyo ngayon, sir? Bale, dito kasi nagbabantay ako ng bahay, tapos minsan sumasama rin ako doon sa yung kapatid ng balik kumbaga bayaw, tawag ba doon, yung asawa ng kapatid ko. Kapatid ng asawa ng kapatid ko, engineer siya. Kapag may project, pero actually kahit sabi naman yung kapatid ko, hindi na ako magtrabaho na kasi dito na lang daw ako sa bahay. Bantay na lang daw bahay. May mga naman dito, may binabantay ng mga marami kasing inaiwan dito kaya ako nagbabantay. Kayo lang mag-isa. Boring na. Walang ginawa ko. Siyempre mag-isa lang kayo. Minsan na lumalabas, namamasyal din minsan doon sa amin, sa Pagudpud. Pakilakas-lakas daw ng boses mo, ma'am, sabi ng viewers natin. Masyadong demanding. Dati Sir DJ, panood lang ako, ngayon nakasali na. Alam mong senior citizen, lakas-lakas mo. Kasi yung mga bata, baka magtawag kasi sila pag malakas yung boses ko. Magugulat sila kung ano ginagawa ko dito sa loob. Ay. Kasi yung mga kasama ko nasa kusina na sila eh. Anong oras na ba dyan, ma'am? Alas 9:15 po. Ng gabi? Umaga? Hindi, ng umaga lang po. Ano bang hanap nyo sa isang lalaki, ma'am? Siyempre, sir, yung responsable. Parang Bayak na magdala ng pamilya. Tapos, hindi marunong manong. Ay, gano'n? Opo, kasi minsan kasi siyempre, yung mindset nating mga lalo na mga single mom or single dad po. Siyempre, yung na natin is nakaano na agad yan na kung tatanggapin ba tayo ng buo, sa pamilya, gano'n, saka mag-anak. Hindi natin titignan sa partner, kundi sa mga kalapit, nila. Hindi kasi parang sa ngayon kasi lumalabas, karamihan, hindi naman lahat, pero sabi nila, yung mga babae ganun daw, ang halaga na daw sa kanila ngayon, Pera. Kung wala kang pera, wala. Parang ganun. Siyempre, Sel, practical lang ba tayo? Kasama na rin yan. Hindi ka naman mabubuhay sa pagmamahal, di ba? Kung pagmamahal lang din ang pagbabasihan, magugutom ka. Siyempre, iisipin mo magiging practical ka. Yung kaya ka namang buhayin. Mahal ang pero bigas, sa case ko naman, siyempre, nagtatrabaho din ako. Tanggap ka na. Nagtatrabaho. Pero talaga,
Siyempre po, kahit saan naman po dapat dapat maging practical tayo. Aanhin mo naman yung pagmamahal lang. Siyempre. Diba? Hindi ka naman mabubuhay nun eh. Sabagay. Siyempre, practical. Dapat pareho kayong nagtatrabaho. Tsaka siyempre, pag halimbawa, na umuwi na ng Pilipinas, magano ng negosyo, yung kahit na pang kabuhayan nyo, pang araw-araw, ano. Tsaka, hindi naman natin pwedeng isandal lahat sa pamilya, di ba? Kasi, hindi naman porket meron yung pamilya, tutulungan ka habang buhay. Hindi. Siyempre, sasabihin nila, nagpamilya ka nga dapat nang kaya mo. Di ba? Ganon. Kaya yung sa akin, siyempre, ano mo agad. Hindi porket na sinabing mahal kita, okay na yun. Okay na, siyempre, kailangan din, maging responsable rin. Sa bagay. Kaya sa akin, marami akong anak. Kaya kailangan sa akin, hindi naman maghihirap na kumbaga. Kasi meron naman kahit konti. Yun, siyempre, kung magulit ng partner, siyempre, kailangan magtulungan. Ano? Yung dalawa. Okay, kailang bang? Nagugutom na yun sa DJ. Hala. Isang linggo yan di kumain. Kaya nga po. Eddie, wow. Hindi mataba nga po Kaya nga po sabi ko ikat isang linggo. Diba sir? Pareho tayong malusog na dalawa. By the way po, ano pala nangyari sa kausap mo dati? Ma'am sabi Chato. mo pangalawa mo na to. Ano nga pala nangyari sa kausap mo dati? Kasi sabi mo pangalawa mo na to. Wala sir. Hindi nag-stick. Bakit naman? Ganon? Hindi rin siguro ako gusto sir. Yung ganda mong yan, di ka gusto? Baka naman, naghanap ka ng ano rin. Maganda. Last month po kayo sumali dito, Ma'am Chato? Opo. Matagal na ako nag-attend kay Sir DJ, pero kinakabahan, kaya ngayon lang nagkalakas. Dapat daw sa oras ng pag-live niya, saka siya mag-message. O lagi naman ako yung ni Sir DJ. Lagi naman yung pero ako yung tumatanggi minsan kasi parang hindi pa handa ba? Kinakabahan ka doon. Sir DJ, wala na akong matanong. Kaya nga sir Tanungin nyo kung may tahi si ma'am. May tahi. Bakit sa DJ, nag-CS ba yan? Yun na nga po, tanungin natin. Hindi sir. Hindi pa. Wala akong tahi sir, grabe ka man. Nakabuka po sir. Ito pala pag masalang Sir DJ, walang masabi, parang matatameme. Depende ho yan kung... Kaya nga sir, pag ikaw nanonood, ang dami-dami pumapasok sa utak. Pero pag ikaw na nakaano wala na. Mabablang ko na yung utak. Kasal po kayo sir sa expo ninyo? Ay, nga po pala, no? Kasi nagpaanal pa nga po pala. Ba't di mo na tinuluyan? Ba't di ka nakipag-cooperate doon para at least mag-grant yung ina-apply niya? Sir DJ, okay na. Sir DJ, wala nang matanong
Eh, siyempre, yung kay Sir, magiging maligaya yung ex niya doon sa apam niya eh. Wag na lang daw. At least, pare-pareho daw silang miserable. Eh ngayon po sir, yung ex po ninyo nasa AFAM po siya ngayon, nasa saang bansa? Sa UK siya, Sir DJ, pero nandito sila ngayon sa Pinas. Kasama po yung AFAM? Opo. Sa Bicol sila ngayon. Mm-hmm. Nung ano pa Sir DJ, nung 2020 yata, nung umuwi sila dito, tas pabalik-balik na lang sila doon, parang bakasyon-bakasyon. Kailan po siya nag-file ng annulment ninyong dalawa? 2018 Sir DJ. So hindi na approve na grant yung kasi dati sir pinapapunta ko ng Manila pero sabi ko pupunta ako diyan lahat gastos, sabi ko yung papa-shoulder ko lahat ng mga gagastusin ko ganun hindi naman siya noon. Tapos ginawa na lang ng attorney niya, tawag-tawag na lang sa akin, tapos yun. Parang tinirahan lang yata ng attorney niya kasi gumastos sila ng almost 400. Sayang kung nag-appearance ka siguro noon hindi umabot doon sa ganun kalaki. Pero pwede ngayon sir yung ano nga yung isa na pinapile nila sa divorce? Ano yun? Divorce. Wala namang divorce dito sa Pinas eh. Pero siya siguro pwede siya mag-apply doon sa UK. Pero gusto kasi pakasalan Sir DJ nung kasi kung kung divorce kasi hindi pa rin pwede pakasalan eh. Annulment talaga. Yun lang. Tsaka si ma'am kasal din po kasi. Hindi kayo pwedeng ikasal. Asal lang pwede eh. Okay lang yun sir, hindi na ako naghahangad makasal ulit. Naku, ganun pa rin, kasal ka man o hindi, maghihiwalay din. Wala rin silbi yung kasal. Yun nga yung sabi nila dati sa akin eh. Nung siguro second time namin naghiwalay dalawang mag-asawa. Nung una, naghiwalay kami 1 taon, tapos nagkabalikan ulit kami. Month lang kami nagkabalikan. Yes! Tinawag na sa DJ. Hindi kasi may alaga pong bata kanina eh. Mula po nung 2018 sir, mula nung naghiwalay kayo sir, hindi pa kayo nagkaroon ng girlfriend? Nagkaroon naman sir. Pero? Actually, naka-live-in po pa nga eh. Oo. Saglit. Tapos wala rin. Maghiwalay din. Hindi kayo nagkaanak? Hindi sir, kasi saglit lang din eh. Nag-abroad kasi din siya ulit. Okay. Galing siya ng abroad noon, nung pag-uwi ko galing din ng Brunei, sinundo ko siya, tapos katapos noon, nag-abroad ulit siya ng papuntang Singapore. Wala na? Tapos wala na. Ngayon, nag-aanap na naman. Basi ikaw na, Day? Inshallah. Taga saan nga pala kayo, ma'am? Aklan, sir. Ay, Aklan. Opo, Bisaya. Malapit sa Boracay. Di maganda pala pagka, may mapapasyalan din po. Malapit din. Po. Kahit saan lang, sa Pagudpud, maganda din galaan. Doon kay ma'am sa Boracay, maganda din. Yung sabi nga nila Sir DJ, Little Boracay daw yung Pagudpud. Yun nga po sir, kasi pumunta kami doon last year, January po. Parang
Saglit lang. Ganda doon. Malamig. Kasi January pa ho yun. Last year. Yung Hanas kasi, Sir DJ, nawala na eh. Hindi na yata na ano. Maganda rin yung Hanas dati. Doon din sa Pagudpod. Oo, Sir DJ. Yung may ano pa dati doon, may zipline pa dati. Parang oo. Maganda doon dati. Maganda sir, makapamasyal. Kaya nga, pag... pasyal ko yung mga anak ko. Oo, pasyal mo pag ano. Ganda doon sa may Saod. Basta Saod kami pumunta eh. Matagal ko na rin hindi Saod na, Sir DJ. Ang ganda yung... Marami pang mga, sir, mga pools, ganon. Opo. Marami doon, sir eh. Hindi ko nga makalimutan. Hindi naman kasi ako nagtagal sa Pagudpod, Sir DJ, kasi nung pagka-graduate ng high school, nagpunta ng Manila, tapos actually 2021 lang ako umuwi dito sa Ilocos eh. Sa Manila ako talaga naglalagi dati. Hindi ko makalimutan yung Pagudpod na yan habang buhay ako, sir. Bakit, Sir DJ? Kasi umalis kami ng alas 11 ng umaga dito. Tuloy-tuloy po yung biyahe namin. Pagdating namin doon siguro mga alas 2 na madaling araw. O yun. Tapos doon sa may Saod na yon, may mga niyugan, di ba? Doon po kami nagpalipas ng niyog. Nagpalipas ng gabi para hindi na po kami mag-check-in. Kasi mahal syempre yung hotel. Sa pagtitipid namin, doon kami sa ilalim ng niyog. Eh wala na. Yung sasakyan ko, nahulugan ng niyog. Nabagsakan. Hanggang ngayon. Marami, pwede naman kasi pasok sa DJ sa may looban na sa may Saod na mismo, tapos si parada sana yung sasakyan nyo. Tapos may guard naman doon eh. May gate din naman doon. Uli lang po namin napansin, sir, kasi di pa ka namin alam eh. 5 po kami noon eh. Yung anak ko, 2 anak ko, asawa ko. Eh di mas napagastos ka pa, Sir DJ. Naayos naman, sir. Okay naman na. Nga lang siyempre nagulat lang kami lahat. Makalabo namin sumabog, may ano na eh. May granada na eh. Yun pala yun, pwede pala kasi may nakita kami sa sasakyan, sinundan namin. Dumiritso po doon, pwede pala mag-park. Pwede pala doon. Pwede, sir, pwede. Tapos parang may ano rin yata, may parking fee din yata doon. 50 pesos nga lang eh. Yun pala. May mga hotel na rin din, Sir DJ. Bakit hindi na kayo nag-hotel noon? Mura lang naman hotel doon eh. Alas 2 na ng umaga eh. Bala ko namin kasi doon, rides lang, gagala-gala lang. Ikot-ikot lang ba? Hanggang nakarating na kami doon sa Pagudpod. Kasi bakasyon that time yata ng asawa ko. Last year. Hindi nakapunta ka sa may Patapat, Sir DJ. Maganda rin din doon ah. Basta parang inikotin namin yung sir eh. Nakaidlip nga lang ako dun eh. Saglit, mga 2 oras. Tapos biyahe naman ulit dito sa Maynila. Balik. Okay. Maganda dun, ma'am. Parang Boracay din. Kasi puti po yung ano nila. Sabi nga po. Nakikita ko sa mga vlog. Pagka Sir DJ, pagka nagkaigihan, di papasyal ko si Ma'am doon. Oo. Inshallah. Sa White Tapos, Sand. Pag-uwi, sir. Pag-uwi. Yun nga po yung plano ko. Sabi ko dun sa kaibigan ko kasi taga-Ilocos siya. Sabi ko, siya yung kukunin naming tour guide. Mga kaibigan ko. Si Sir na kukunin ng tour guide. Taga dun eh. Oo nga, parang hindi ka pa magbabayad-bayad doon kasi pag gawan sa taga-Pagudpod ka, wala ka nang babayaran doon. Pagkain mo na lang. Okay. Sige po, sir. Pag-uwi, sana. Kailan ka ba uwi, ma'am? Siguro, sir, next April. April? Next year? Opo. March po kasi end contract ko dito. Tapos, hindi sila kasi nagpapauwi dito ng pag-Ramadan eh. Kailangan matapos yung Ramadan. After Ramadan sila magpapa, ano nila dito.
Malapit na lang yan, wala na isang taon. Kaya nga, nabawasan na. Makaipon-ipon ng konti. Paghahandaan natin yan, ma'am. Kaya nga. Sabagay, ilang years yung gap ninyo? 36 po kayo, ma'am, no? 42 kayo, sir? Ilang taon? 44? 44, sir. 8 ah. 8 taon. Okay lang. Wala naman. Sa amin Wala naman daw sa edad sir, dati nasa 20 ako. 16 yata. 16 years yung gap namin dalawa. May edad na yung asawa niyo. Tatay ng mga anak ko. Opo. Nasa 1982 po kasi siya eh. 1982? Opo. Tapos ako 1989. Ay, 1980. Opo. Ay, hindi. 1972. 1972 yung mister mo? 1972. Opo. Tapos ikaw 1989. Parang 36, no? 89 po. Oh, laki nga. Tatawa na nun. Sir DJ. Okay na, Sir DJ. Wala na akong matanong eh. Okay na yan, Sir DJ. Kaya nga. Sige ho, baka hindi pa ho ito naka-lunch si ma'am. Ay, sabagay maaga. Wala pang breakfast, sir. Maaga pa pala, breakfast. Last maybe pa lang, ma'am, no? Hindi na nga sila pang breakfast, sir, ito. Ay, wow. Ano pa? Puro fats. Ano po yun? Price yata. Price. Oo. Pati nga ba, ma'am, kung ano po yun? Price at saka manok. Oo. Tsaka, nuggets. Nuggets ba? Chicken nuggets. Oo. Ah, mga ngayat ka niyan, ma'am. Kaya nga, sir. Maraming supply, kaya pabayaan sa kusina. Sige ho, baka lumamig na ho yan, ma'am. At alam ko pinipigilan mo lang yung laway mo kanina pa. Sige. Regards sa dalawa niyo pong kasama, ma'am. Mga single din kasi yung mga kasama niya, sir, eh. Dalawa sa likod. Oo. Maraming salamat. Hindi yung single, may mga asawa. May mga jowa yun. May jowa. Oo nga po pala. Pero biyuda, tapos may mga jowa. Oo, binuko ka nila. Maraming salamat. Good luck. Hi, Miguel. Yun, oh. Kaya tinatanong ko po minsan, no? Tinatanong ko talaga, may asawa, may boyfriend, may girlfriend. Oh, ang sabi, byuda. Sagutin mo kung wala o meron. Kasi sabi ko nga ako, may asawa, may boyfriend. Oh, sabihin, byuda. May byuda na, byuda yung kasama ni girl kanina, pero may boyfriend. Narinig po ninyo yung sinasabi. Tinatanong ko po sa mga nagpapa-line up, sa mga guest natin kung may asawa, boyfriend o girlfriend. Sabi kong ganon. Yung sagot nila hindi wala o meron. Ang sagot, byuda, byudo. Byuda pero may boyfriend. 36 minutos na kalipas sa alauna na ng hapon. Standby lang po. Sa Viber. Okay. Sa line number 1, sa Imo, no?
Okay, hanapan po natin to ng makakausap, no? Magandang hapon. Ano pong pangalan nila? Madi. Madi. Saan po kayo ngayon, Ma'am Madi? Canada po. Ay, sa Canada. Umaga, no? Madaling araw. Opo. Madaling araw po. Ano, saglit na. Hindi ko ma-open. Wait lang. Hindi, good morning. Ay, good morning din po. Okay. Ilang taon na po si Ma'am Madi? 40. 40. Pag ilang sali nyo na po ito, ma'am? 40, 50 po. 50? Oh. Pangalawa. 50? Okay. Pati edad mo. Kalimutan mo edad mo. Kamusta po pala kayo nung nakausap niyo po last month? Hindi po siya busy kasi ako, nag-message siya sa akin, pero parang, di naman na-reply. Sabi niya, hello, kung hindi daw busy. Yun po yung mga rason na mga nagpapaline up dito ulit eh. Sir, kamusta ko kayo nung una niyo pong nakausap? Sabi, hindi ako nireplyan. Sabi niya, baka ikaw po yung tinutukoy. Ganun ba? Busy na. Dahil busy. Ngayon lang, opo. Kasi kapag halimbawa may trabaho, halimbawa pagka-off ako, tapos may tumawag, gumugaw ako kahit off ko. Nagpupag ako. Alam na pag may pagkakataon. Ano po yung status niyo po ngayon, ma'am? Single. Po. Pero may anak, no? May anak po. Tatlo. Balo na po ako. Okay. Saan po ba yung yung mga anak niyo ngayon dito sa Pinas? Dito na. At nadala mo na pala dyan lahat, no? Nadala na. Pinoy yung asawa niyo? Opo. Pero bago po kayo pumunta ng Canada, namatay na po siya. Nabalo na ako. Actually, nasa Saudi ako that time. Bali, ginawa niyo pong stepping stone na galing Saudi, pumunta kayo dyan? O umixit po kayo dito sa Pinas? Hindi. Nag-exit ako ng Saudi Arabia. Okay. Ano po yun habang... Nurse po ako doon. Habang nasa Saudi po kayo, naghahanap po kayo na ma-applyan dyan sa Canada? No, kasi lang po ako. Ano po? Sorry? Papunta dito. I-sponsoran po ako. Ng kapatid mo? Hindi po, ng auntie ko. Auntie mo? Papunta dito. Marabang kinuha niya ako as her nanny. Sa anak niya? Ayun, sa anak niya. That I'm doing under the table job. For more than 4 years. Until nagka-PR ako. At least PR Last year lang ako nagka-PR after. So 5 years pa lang po pala kayo dyan? Magsi 6 years. At least bago lang pero nakuha mo na kaagad yung yung mga anak mo. Kaya nga po. Kala ko po, this case na ako kasi ang daming struggles po sa pagdala dyan. Kailangan mo kasing uwian dito sa Pilipinas, no? Bago mo sila makuha, madala dyan. Ay, hindi na. Actually, sila lang pumunta dito kasi sobrang mahal ng pamasa. Yun na nga no? Kaya, kaya sila lang dito pumunta. Ano po, patuloy pa rin pag nag-aaral silang 4 o may nagtatrabaho na? 3. Wala pa po, nag-aaral pa po silang 3. Yung dalawa nasa high school, yung isa nasa college. So, sakit-sakit, mabigat-bigat. May ano po kayo dyan? May sarili po kayong, kasama niyo po pa rin yung auntie niyo? Opo, nandun ako sa bahay ng auntie. Pero, doon kami nakatira. Nagtatrabaho na po kayo sa labas? Opo, eto, nagtatrabaho ko ngayon. Okay. Yung alaga ko. Caregiver na rin? Opo, until now, nagpa-private caregiver pa rin ako. Pero, I'm planning to pursue my tukotigo na career as kung pala rin, mag-invest ulit. Yun. Kasi siyempre, nagsumisikap ka naman eh. At saka maganda na rin, yung mga anak mo andyan Iba rin kasi yung klase ng pag-aaral nila dyan, di ba? Libre daw? Libre ba?
Ang libre dito, elementary and high school. Para pagdating ng college, hindi na siya libre. Talaga sobrang mahal. Yung anak ko panganay lang skilled course for 3 months worth of $12,000 Canadian dollars. So almost $500,000. 3 months lang yung skilled course na. Ano po bang course niya, na skilled course niya? Siya, para carpentry, home demo. So he's planning to get another course again. Like air conditioning, something like that. Mas okay yun, no? Kasi i-demand kasi yun. Tsaka kahit saan siya pwede, no? Kahit double shop siya. Parang in situ dito sa Pilipinas, ano po ba yan, manager? I don't know, wala po akong knowledge about yan. Pero may mga ino-offer din silang mga short course kasi dito no? Doon sa mga... Pero dyan kasi syempre, dyan na po siya nag-aral. Ang laki din pala, no? Klating milyon sa klating 3 buwan lang na pag-aral. Kasi siya iba kasi education sa Pilipinas, saka sa Canada, dito sa Canada. Like kung halimbawa, like yung anak ko kasi last year nagkakagraduate na ng grade 12, and then pagdating na dito, pinakonvert namin yung kanya education sa may education equivalency kasi sila. So kailangan pa niyang kumuha ng additional units ng high school. Kulang pa rin talaga dito pala yung mga units, no? Ganon. Parang sa akin kasi graduate ako ng nursing sa Pilipinas, and then nag-education equivalency ako 3 years lang ang nursing course. Binawasan. So I need to I need to study 1 more year. Opo. Pero na po kayo, RN na po kayo dito sa Pilipinas bago po kayo pumunta dyan? RN na. Okay. Ay, ganun pala yun. So, ibig sabihin, hindi po ka-level natin yung education natin dito sa Pilipinas kaysa dyan, no? Hindi po. Hindi po. Napaka-advance po nila dito. Opo. Napaka-advance. Although hanggang grade 12 na nga po ngayon, di ba? Kulang pa rin pala. Kulang pa din. Parang yung ang grade 10 to 12 nila is parang college na kasi gumagawa na sila ng thesis, research. Kaya po pala. Kaya sabi nga, pagdating ng 18 years old, yung mga estudyante dyan, na sila, di ba? Nagtatrabaho na. Working students. Working students. So at least yung anak po ninyo, na adapt niyo po yan, no? na a-apply niya po sa sarili niya, nag-working student po ba? Hindi pa kasi hindi pa siya nakaka-advance. Kasi lagi lang siya sa bahay. So, but he's trying. Nag-a-apply pa rin siya. Ilang taon na po, ma'am? Kaya sabi ko, kahit dishwasher lang yan, kahit dishwasher, just grab it. Kasi pa rin, trabaho pa rin. Sabi ko gano'n. At okay na rin na maranasan niya. At least maka-adjust siya dyan. Alam niya pamumuhay dyan sa Canada. Iba po kayo sa dito sa Pilipinas. No? Ay, opo. Sobra. Although miss nila lola nila, pero wala silang ginagawa. Bali yung tiyahin niyo po dyan, may pinsan po kayo? Opo. Bali, dalawa yung auntie ko dito sa mother's side. Yung mga kapatid sila naman. At least na lang, hindi na kayo kumuha ng... Yeah. Opo. Mahirap din kasi bumili ng sariling mo bahay, Oo. Pero yung pag mangupahan ka naman sobrang mahal. Kaya yung iba umuwi na nga po dito, yung kilala ko. Mas okay po yun sa inyo. Sobrang mahal. May cashier po kayo, may kahit magbigay ka na lang, ganun, sarili nilang bahay yun. Opo, gano'n. Gano'n. Pero naman, syempre, in the near future, syempre, babalik pa rin kami, bumukod-bukod. Opo, kailangan din. Oo. Kasi, baka magkaroon na rin pamilya mga anak mo. O, ganun, di ba? Sige. Parang sayang yung puyat mo ngayon, ma'am. Kasi, oras na. Hindi. Naka-duty ako. Libang-libang na lang. Libang-libang lang. Parang hindi ako antokin. Wala ho yung lalaki. Mamayang gabi po siguro, ma'am, available ka pa? Hindi na, umaga na po yan dyan pala. Hindi na, sa ano na lang, sa Friday. Sige. Keep in touch. Pagtatot na lang ako, DJ.
Opo Sa friend ko nasa Israel, si Jacqueline Bersabal, kay nasa Davao si Ivy. Hi sa inyo. Sige. Maraming salamat, ma'am. Okay, thank you rin po. Bye-bye. Sana po mapaline up ako sa Friday. Sige. PM lang po kayo kay manager. Sige po. Sige po. Thank you. Narinig po ninyo mga sir. Doon po sa may gusto kay girl. Marami po nag-comment minamind nila si girl. Nasa Canada no? Kaya tinatanong ko po kung ano yung mga pinagdaanan sa buhay niya. Single mother yung tao. Byuda na. Pumunta ng Saudi. Mabuti ho may mabait na mga tiyahin. No? Sa kanya, sponsor, kumbaga. Kumuha sa kanya, ginawa ko siyang nani, no? Sa mga pinsan niya, siguro ganun. At least, sa 4 na taon na PR na siya, nakuha niya yung mga anak niya. Yun nga po, ang hirap, no? Bago niya ho na-achieve yun. Bago niya na dala yung mga anak niya doon sa Canada. Ang hirap din sa Canada, no? Nakita nyo, ha? 3 buwan, no? Mga short course sila doon, program na yun? $250,000. Malaki, no? Canada Sigurado yan, tatarin na naman kami ng mga mag-PM dito na gusto nilang kausapin si girl. Sa Friday, kayo mag-PM. Friday ng hapon, ha? Kasi magpapaline up siya ulit. Marami pa kasi nag-PPM dito nung nakaraan, may taga-US po ba yun? Ba't di daw siya ang pinartner? Yun daw yung gusto niya, yung taga-US. Na-screenshot pa talaga. Tapos ipasa niya dito sa amin sa hotline. Na siya daw po yung yung karapat-dapat doon. US Alauna 50 na oras sa Pilipinas. Ito po, last batch po ng greetings natin sa lahat po ng mga nag-share ng ating live video broadcast ngayong paghapon ng Wednesday. Sabi ni Andrew Rio, ang gwapo mo DJ kapag naka full screen ka. Sige, magpo-full screen na lang ako mula ngayon. Baruan Martina, Ate Martina, maraming salamat kay Kilay Maldita, kay Jiong Lim Yong, Risilina Korea Buletek, kay Chloe Tolentino Guillermo, kay Upiana Baguio Lailani, maraming salamat. Kay Teresita Manadong, kay Farmer Palay, ngayong hapon. Kay Estep Taule, kay Asfin Pokpoken, maraming salamat. Kay Ronald Timugan, hello. Kay Emel Dalapitan Gat Maitan, kay Shanshan, maraming salamat. Kay Shalia Oberes, Gina Estrimos Roque, kay Leoneda Andaya Linda, kay Tarata Ibrahim, maraming salamat po. Luningning Simbolan Sibiliena, Marivic Frias, kay Verkes Hasim, kay Teb Aniseb, maraming salamat. Kay Rima Tulio Ramos, kay Andro, sabi niya, DJ gawin to, shout out DJ, gawin to tindahan nako, nakaligo muna ko bago bantay ng tindahan namin para fresh. Ano daw? Ewan ko, ambot sa langaw. Shout out DJ, gawin to tindahan nako, naligo muna ko bago bantay ng tindahan namin para fresh. Papunta ka na ng tindahan mo, naligo ka muna,
para fresh. Ayusin mo kasi sa nagtatype ka lang naman, may... Ay, butriyo. Pinahirapan mo pa ako, pinaakyat mo pa yung kilay ko. Hello kay Rao Adergasot na Solidad, Gebet Loses. Maraming salamat. Thank you so much. Opido John Robs, kay Ning Tisay. Maraming salamat ulit. Hello, good afternoon, happy Wednesday. Kay Darlene Andia Cantero, Minda Panyesa, maraming salamat. Kay Josie Nalies, kay Milet Ungab, no? Kay Milet Ungab, maraming salamat. Kay Criselda Peñalosa Baya, kay Gina Mabangi, Arnold Labajo, kay Lengsky Tambi Bernardo, maayong hapon. Kay Maria Fe Martilian, Amik Sulangon, thank you so much. Kay Rose Rios Mendaros Mordido, Ananita Saolda Florentino, kay Florime Bacaron, kay Dada or Daba Vlogs, kay Carolina Cipilio, Marites Amante, kay Escobardo, kay Tano Silya, kay Bel Ibay Pajarillo, Bernardo Lilibo Sadat Talakay. Hello kay Mary Jane Plado Lazaro, Angelina Bulatao Barlaan. Angelina, okay. Jocelyn Delfin, maraming salamat. Kay Minda Molera, thank you so much. Hello din, maayong hapon. Kay Arlene Nabora, kay Mix Sulangon, kay Mel Luna, maraming salamat. Kay Ebem Amago Prisilias, kay Marites Perez, shoutout mula sa may Barain. Ninita Perol, maraming salamat mula sa may Cavite. Arlene Nabora, ayan, mabuti daw nakaabot sa live. Okay. Net Atiliano, mayong hapon. Kay Elena Ortega Carbon, mayong hapon. Scarlett M. Tamayo, kay Perlina Nalangan Igharas, 6-11, maayong hapon. Kay Janilyn Pancho, kay Remy P. Sadonton, kay Lynn Marquez Billion, Dorothy Santa Maria, kay Madeline Herondillo, Ellen Carbon, sa ulitin Lilia Tamayo Garcia, kay Adli Asarp, maraming salamat. Kay Rocky Galiano, mayong hapon. Princess Francis, hello. Kay Eileen Manuel, mayong hapon. Kay Rita Gamos Gamutan, Rosie Lostre, kay Kuala Sumix, once again, thank you so much. Inday Mars, Alma Hanyula Fermesa, maraming salamat po. Hello kay Nins Amular, kay Beth Barrieda, kay Frida Villa Albofera, Helen Sarmiento, kay Ana Raquel Berry, kay sino pa? Okay na siguro, no? Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. May nagliligawan na sa comment, oh. Erma Sahuyan, maraming salamat mula sa may Damam, Saudi Arabia. Kay Nins Amular. Alright. Oras na po natin, 3 minuto bago sumapit ang alas 2 ng hapon. Today's Wednesday, July 9, 2025. With this, ladies and gentlemen, hanggang dito na lamang po muna ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Sa inyo pong lahat, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Ingat-ingat po tayong lahat, no? Hindi man lang natuyo-tuyo yung daan, basa pa rin. Alas 7:30, no? See you later.
para sa Wanted Sweetheart Evening Edition. Ako, si Abian Mujel. Ang DJ na namit na gwapo pa. Tikalon pa. Puryagaba. Mayong hapon, Pilipinas! Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abian Mujel.